Hello everyone. Good afternoon, good evening, good morning sa inyong lahat. Saan man lugar kayo nandoon ngayon. Ito nga pala yung karugtong ng life story ko na kung natatandaan nyo na sabi ko dun sa aking vlogs na ang masakit na nangyari sa buhay ko nung nahatulan akong mahagupit ng 50 palo. Ang nangyari kasi guys, na yung anak ko nga na hindi na siya gaanong nag-aaral. At may nakarating sa akin kasing balita na talagang parang gumuho na lahat ng pangarap ko sa buhay. Nung dumating yung balita na nagtanan daw yung aking anak na panganay. 4th year college na siya guys. Isang sim na lang makakahinga na sana ako ng maluwag sa aking paghihirap sa abroad. Nabalitaan ko guys na nagtanan siya. So hindi ko matanggap yun dahil sa siyempre tayong mga magulang, yung mga magulang na nanood dyan, siguro re-realize nyo rin yung aking paghihirap at kung bakit ko naranasan yung ganito. Sa sakit na aking kalooban, nagpaalam ako sa amo ko na ako'y uuwi ng Pilipinas. Kasi nga gusto kong i-fix kung ano man yung problema, bakit. Nabalitaan ko palang umalis pala, hindi umuwi. Pero bandang huli ko nilang nabalitaan na nagtanan pala. Ang alam ko lang naglayas, hindi siya umuwi. Yun ang dumating na balita sa akin. Tapos sa sama ng loob ko guys, alam nyo kahit nakahiga ako, talagang napasigaw ako na gusto kong ilabas lahat ng pagsisikip ng dibdib ko. Sa sobrang sakit ng aking naramdaman. Yung ibang mga anak din na nakikita ko, nagtapos sila kahit nabuo pa yung magulang nila. Ako nag-iisa na lang guys. Napilit kong iginapang ang aking mga anak sa hirap na aking mga naranasan. Sa hirap ng trabaho, lungkot, pangungulila. Pero tiniis ko lahat yun para lang mapagtapos sila. Sobrang hirap. Yung naramdaman ko nung time na nabalitaan ko na ganun, hindi pumasok sa eskwela at umalis, iyon pala nagtanan guys. So nagpaalam ako sa aking amo na ako ay uuwi ng Pilipinas. Ngayon, ang amo ko pala ibig sabihin may record yata o may problema sila sa immigration or something like that na ang hirap makapagpauwi. So hindi guys ako makauwi. Matagal na process guys, pero gusto ko immediately talaga uwi ako on the spot. Yung time na yun gusto ko talagang i-process nila, ibili nila akong ticket, pauwi nila ako para ma-fix ko ang problema rito sa Pilipinas guys. Pero hindi nga guys makauwi. Ilang araw na yun na pagkasabi ko ng ganun, na nabalitaan ko dito sa Pilipinas na gano'n na nangyari. Mga siguro 2 to 3 days na yun, Diyos ko, hindi ako makatulog guys, sobrang hirap. Hindi ako makatulog kasi gusto kong i-fix. Hindi ako mapakali, hindi ako makakain. Ang hirap ng aking naramdaman. So, nung after 3 days na yun, nakapag-isip ako gabi, hindi talaga ako makatulog, magdamag. Naisip ko na, gumawa ako ng strategy guys, na may vitamin ako yung Centrum. May iniinom akong vitamin noon yung Centrum. Ang ginawa ko noon, siguro 5 o'clock na madaling araw, yung kasi hindi nga guys ako makatulog. Nilunaw ko siya sa tubig, yung para lumambot siya, pinalambot ko muna siya, tapos nilunaw ko siya, naging malapot siya guys. Ay, ang kasama ko doon nga, yung ate ko, magkaiba kami ng tulugan, sa shop kami natutulog guys, sa parlor. Doon kami natutulog, hindi kami sa bahay ng amo namin kasi medyo malayo doon. Nilunaw ko yun sa isang baso. Pagkatapos kong malunaw yung vitamin na yun, na Centrum na yun, nilagay ko sa bibig ko. Tapos yung kunwari na bumubula yung bibig ko, no?
Strategy ko lang yung para mapauwi ako ng Pilipinas na madalian. Tapos alam ko na ang ate ko pupunta sa Cubeta na iihi yun mga ganong time. Ang ginawa ko nung alam kong malapit na siyang pumunta sa CR, doon ako humiga sa malapit sa CR, guys. Tapos nagpabula ako ng ano na yun. Tapos pinabula-bula ko yung bibig ko. Tapos, yung kunwari gano'n na parang nagtitirik-tirik yung mata ko, guys. Talagang nag-acting talaga ako. Pero hindi ko sinabi sa ate ko na strategy ko lang yun, na hindi totoo na ako yung naglalason, na nagpapatiwakal ako. Hindi, kunwari ko lang yun na nagpapatiwakal ako para pauwiin ako ng Pinas. Oh my God, doble dagok pa ang nangyari sa buhay ko, guys, sa ginawa ko. Ang ginawa, tinawagan ng ate ko ang amo namin. So dali-daling pumunta ang amo namin. Sa madaling salita, dinala ko sa ospital. Pagdating sa ospital, may mga dumating na pulis. Nilabatiba yung aking sikmura. Pinalabas lahat ng akala nga naglason ako. Pinalabas lahat, guys, ng mga nakain ko o pumunta sa bituka ko, no? Tapos dumating ang pulis. Inimbestigahan ako kung bakit ako nag-suicide. Iyon pala, guys, bawal sa Muslim country ang magpatiwakal ka. Para ka na ding pumatay. Magpatiwakal ka sa sarili mo. Alam mo, guys, ang hatol sa akin doon, imbis na maging maayos at makauwi ako ng Pilipinas, dublin dagok. Dublin dagok. Ang ginawa ng mga judge doon. Hinatulan, guys, ako na hagupit ako ng 50 palong hagupit. Nung pagkalabas ko sa hospital, guys, doon ako nagdiretso sa kulungan. Ikinulong nila ako maghapon doon habang iniimbestiga yung kaso na yun, na kung bakit ako nagpatiwakal. So ngayon ang hatol sa akin ay 50 hagupit. Dapat doon ako matutulog sa kulungan, pero inilabas ako ng amo ko, hindi nila ako doon pinatulog. Tapos in-schedule na lang, guys, yung hatol sa akin. Friday yun. Friday, babalik ako doon para tanggapin ko yung hatol sa akin. Yung sentensya ko na 50 hagupit. Oh my gosh. Lord, doblindago kang nangyari sa buhay ko na sobrang sakit. Imbis makauwi ako. Natulang pa, guys, ako na mabilanggo ng isang araw at 50 hagupit. Sobrang sakit, guys, noon. Pero, guys, isinama ako ng amo ko sa bahay nila at hindi ako hinayaan doon matulog. Tapos, in-schedule nga yung pagkakahagupit sa akin. Sobra. Guys, sa sunod na video, next video, guys, sasabihin ko sa iyo kung paanong position ang ginawa para sa akin, para tanggapin ko yung aking hagupit na palo sa puwet ko. Sa puwet ako pinalo na nakatalikod ako, na nakaupo, na nakadipay, ang aking dalawang kamay sa pader. So that's all for now, and see you for my next video. So baybayan nyo ang aking life story. Thank you for watching. See you for my next video. Love you all. Paki-share na lang and like. Pindutin nyo na rin yung bells para updated kayo sa aking mga upload.